Part 27. If that's all you want to say, then you should leave, Maria. I'm busy here, hindi mo ba nakikita? Umawang ang labi ni Cecilia sa narinig at gusto ng maiyak. Walang magawa si Cecilia dahil pagkatapos ng pagpapakasal ni Van, hindi na siya sinusunod ng anak. Hindi siya matignan ni Van gaya ng tingin nito sa kanya noon. Her son had become so different, dahilan kaya hindi maiwasang isipin ni Cecilia na naging sobre siyang sama na ina. 5 years and everything sunk in for Cecilia's mind, everything she did. Hindi na niya makitang ngumiti ang kanyang anak gaya noon, and that really broke Cecilia's heart. Son, Ma, if you still need to say something or if you want something, sabihin mo na lang sa secretary. Siya na ang bahala sa lahat. Look, I'm busy here and I have no time to do anything not related to my work. Paulit-ulit na bumaon sa dibdib ni Cecilia ang masasakit na salitang binitawan ng kanyang anak. Do you still love her? Cecilia asked kahit na pinagtutulakan na siya ng anak at halos ayaw na siyang makita. Van sighed at hinilat niya ang noo. So why are you asking me that? That question is already useless, don't ask me that again. Van stood up after saying that. Kinuha niya ang coat at cellphone. Nataranta naman si Cecilia nang makitang aalis na ang anak kaya dali-dali itong lumapit kay Van para hawakan ang kamay nito. I can talk to Edie. Total you're already divorced. Kakapalan ko ang mukha ko at kakausapin ko si Edie at Sylvia para ipakasal na lang kayong dalawa ni Belinda. Van closed his eyes deeply as he heard that. Sarkastikong natawa si Van at saka tinanggal ang kamay ng kanyang ina na nakahawak sa kanya. You think it's easy? Wala nang kaemosyon-emosyong tanong ni Van. Van, anak, I know I did many things wrong, to you and to Belinda, pero nagsisi na ako. Please, don't be like this to me anymore. I'm sorry. Kung kailangan ay lumuhad ako sa kanila para ipakasal lang si Belinda sa'yo, gagawin ko. Sabihin mo lang sa akin, anak. Van closed his eyes and rubbed the back of his neck. Namuo ang galit sa kanya nang marinig ang mga bagay na iyon dahil hindi iyon kasing dali ng pagkakasabi niya. You don't need to do that. Yes, I still love Belinda siya pa rin hanggang ngayon but everything is too late. Stop what you're saying and just go home because that's nonsense. Van, baka naman may asawa na si Belinda, so please, can you stop? Hindi na napigilan ni Van ang sumigaw na siyang ikinagulat ni Cecilia. Bumantong hininga si Van at ginulo ang buhok. I'm sorry for shouting. Just, can you please go home, Ma? I want to be alone. Pero kung gusto mong manatili rito, then fine. Ako ang aalis, huling sambit ni Van at agad na tumalikod at umalis. Okay na ba to? Tanong ni Belinda kay Leah na nasa loob ng kwarto niya sa first house ng mga Francisco. Dumating sila Belinda kaninang tanghali mula Locos, at ngayong gabi, nagplano ang mga pinsan niyang mahilig sa party na pumunta sa bar. Wala talagang kapaguran ang mga ito dahil sa sasakyan pa lang habang pauwi ay napag-usapan na agad nila na pumunta sa bar ngayong gabi. It's really just a good thing na sumama si Leah sa pagpunta sa Manila kahit na wala naman ito sa plano ni Leah, but because Leah wants to help Belinda, sumama siya sa pagpunta sa Manila. Belinda really didn't want to go dahil talagang hindi naman siya mahilig pumunta sa isang bar. Oo at nagpa-party naman silang magpipinsan, pero tuwing sa bar ang venue ay talaga namang hindi pumupunta si Belinda. She just wanted to stay home with Davia, pero nang malaman niya, mula kay Warren na pupunta si Van, biglang nagbago ang isip niya at gusto na lang pumunta para kay Van. Come on, Belinda, you can do better than that. Saan ka pupunta? Parang sa mall lang ang outfit mo, hindi pang bar. At ano yang blouse na yan? Come on, change, Belinda. Nakangiwing tanong at sambit ni Leah habang nakadapa sa kama ni Belinda at nakatingin ito kay Belinda. Tinignan ni Belinda ang suot at nagsisi na nagtanong pa ito kay Leah. Sana pala ay tumahimik na lang at hinayaan na lang na iyon ang suot niya hanggang sa kailangan na nilang umalis. Gustong makausap ni Belinda si Van, pero kinakabahan na siya. Now that the moment was coming, she wasn't sure if she could face him. Pupunta lang naman ako para kausapin si Van kaya hindi na kailangang mag-ayos ng todo and ano namang problema rito sa blouse.
Maganda naman, napangusong sagot ni Belinda habang tinitignan ang sarili sa salamin. Napabuntong hininga siya at natigilan saglit nang maalala si Zai at kung paano ito manamit. She don't know why she suddenly think about Zai and the way she clothes. Lumaylay ang balikat ni Belinda and couldn't help but comparing herself to Zai, who always seemed to look effortlessly good in anything she wore. Napairap si Leah at umayos ng upo nang makitang nakatitig na si Belinda sa sarili at parang malalim na ulit ang nasa isip. Why don't you just find a red dress? Alam mo namang bagay sa'yo ang pula, and leave your hair to me. Huwag mong itali ng ganyan. Your hair is beautiful and healthy, tapos yan lang gagawin mo. You need to look like someone Van can't take his eyes off. Kailangan na paglawayin mo si Van kapag nagkita kayo mamaya, sagot ni Leah at biglang na-excite sa naisip lalo na at naisip nito na baka masundan agad si Davy kapag nangyari yun. Leah, stop what you are thinking. Ano na naman ba ang nasa isip mo? I'm just going there to talk to Van. Anong maglalaway? Belinda replied with a frown. Lalab na at nakita niyo ang pagngisi ni Leah. Biglang may kumatok sa pinto, dahilan upang magkatitigan sila ni Leah. Mayaman ang Francisco, baka soundproof naman, bulong ni Leah bago siya tumayo at binuksan ang pinto. Doon nila nakita ang mga babaeng pinsan ni Belinda na may dalang mga damit. Kay, Faye, Valerie, Gray, at Zaira lahat sila ay nasa labas ng kwarto ni Leah at may dalang maraming dress. Hello, we know Belinda doesn't have a dress to use for the bar dahil hindi naman siya mahilig mag-party. So we brought some dresses for her and for you na rin, Leah, in case wala kang nadalang outfit for tonight, sabi ni Zaira na nakangiti kay Leah, pero lumagpas ang tingin nito kay Belinda nang mapansin ang suot nito. Oh, don't tell me that's what you're wearing tonight, sabi ni Valerie na biglang napangiwi nang makita ang damit ni Belinda. Hindi ka nagkakamali. Yan talaga ang balak niyang isuot. Kaya mabuti na lang at nandito kayo. Pasok na kayo at gawin nating face of the night itong pinsan niyo, sabi ni Leah, sabay buka ng mas malaki ng pinto para makapasok ang mga ito. That was really our plan to make her the face of the night. Para makahanap na siya ng boyfriend na pwedeng maging tatay ni Davia, sabat ni Gray, na agad lumapit kay Belinda. Napailing at napangiwi si Belinda sa narinig. Talaga bang ang plano nila ay para makahanap siya ng boyfriend? Gusto niya lang namang makausap si Van. Tinaas ni Gray ang isang dress at sinipat ito mula ulo hanggang paa ni Belinda. Pagkatapos, napailing ito. No, this color is not for you, sabi ni Gray, inis na inis. The red one, Gray. That's her color, sabi ni Lee habang bumalik sa kama, kasama si Faye at Zaira. Si Kay naman ay nakaupo na sa sofa, habang abala si Valerie sa pagpili ng lipstick sa vanity mirror. Gray held up a red dress. Again, she eyed Belinda from head to toe, then nodded. Red is definitely your color. This is what you're wearing tonight then, Gray declared na larabang iyon na talaga ang masusunod at hindi hahayaan si Belinda na magdesisyon. Okay na naman itong suot ko. Hindi naman ako magpa-party at hindi rin ako sasayaw sa gitna. Gusto ko lang naman sumama sa inyo. I'm not going there to find a boyfriend kaya ayos na siguro to, sagot ni Belinda habang umaasa na hayaan siya ng mga pinsan na iyon na lang ang isuot, pero ikinairap ng mga pinsan niya, pati ni Leah. Anong hindi magpa-party? We are going there to party. Malay mo, may magsayaw sa'yo at magustuhan mo, sabi ni Kay. Well, a bar isn't exactly the place to find true love, pero you deserve to feel that excitement again, even if you already have a daughter, sabi ni Faye, na nakatingin kay Belinda. Sometimes a bar is the place to find true love. Based on experience ko yan, sabat ni Leah, na agad tumayo at lumapit kay Belinda, really? Sabi ni Gray, tila ba na curious sa sinabi ni Leah. Oo, doon kami nagkakilala ng kuya mo. Kaya, yes, Gray, sagot ni Leah. Napangiti si Belinda nang maalala ang noon ay disgusto ni Leah kay Warren, pero ngayon, magpapakasal na sila. Nang makalapit si Leah kay Belinda, tiningnan niya ito nang may pagkairita dahil nakangiti pa si Belinda. Magpalat ka na nga at aayusan ka namin, sabi ni Leah at agad niyang tinulak si Belinda papunta sa banyo, nang tuluyang mainigay ni Gray ang dress kay Belinda.
Teka, walang teka-teka, yan ang isusuot mo for tonight. Nakangising ani naman ni Leah at kinindatan pa si Belinda na larabang may ibig sabihin iyon. Walang nagawa si Belinda kundi sundin sila. Pagkapasok sa banyo, tinignan niya ang pulang dress na ibinigay ni Gray. Napakagatlabi siya nang mariin nang makita ang disenyo nito backless. Alam na niya ang itsura nito kapag isinuot niya halos buong likod niya ang makikita. Napapikit si Belinda at huminga ng malalim, pero sinuot pa rin niya ang damit. Alam niyang hindi sila makakaalis at hindi niya makakausap si Van hanggat hindi niya ito sinusuot. Napatulala na lang si Belinda habang naakaawang ang labi ng tuluyan niya itong naisuot. She looked at the mirror and couldn't help but feel the heat rise to her cheeks. Namula siya habang nakatingin sa sarili dahil kahit siya ay hindi inaasahan ang nakikita sa harapan. Ayaw niyang magbuhat ng sariling bangko, but Belinda looked at herself in the mirror at hindi mapigil ang purihin ang sariling katawan. She really looks so sexy right now on that dress. Hindi lamang ito backless, kundi sobrang hapit din ng tela na lalong nagbigay diin sa kurba ng kanyang katawan. Naiipit ang dibdib niya kaya naman kitang-kita ang taas nito. Eleganteng-elegante ang dating ng damit, pero dahil sobrang revealing nito para kay Belinda, hindi niya mapigil ang magdalawang isip kung itutuloy niya bang isuot ito. Maganda ito, pero hindi talaga sanay si Belinda na magsuot ng ganoon kaya hindi niya mapigilan ang magdalawang isip. It was the kind of dress na talaga namang makakakuha ng atensyon ng lahat, and Belinda didn't want that kind of attention, gayong si Van lang naman ang sadya niya roon. Hindi siya pupunta roon para makuha ang pansin ng lahat o kahit ng mga taong hindi niya kilala o kahit sabihin na natin isang mayaman at gwapo na lalaki. At saka, hindi naman siya pupunta roon para makipagsayaw si Van lang ang dahilan kaya siya sasama at pupunta sa bar kaya talagang hindi na kailangan na ganito ang ayos niya. Ang nais lang niya ay makausap si Van ng personal at maayos. But did it really have to be like this? Kailangan ba talagang mag-usap sila habang nakasuot siya ng ganitong klaseng damit? Simple lang manamit si Belinda. She wore dresses, yes, but never anything as revealing or daring as the one she had on now. Hindi siya sanay sa ganitong kasuotan at hindi talaga siya nagsusuot ng ganito dahil hindi naman siya nagpupunta sa mga bar o club. She lived a different kind of life, one that didn't have room for late-night parties or extravagant outfits. May anak na siya at doon nakatuon ang atensyon niya. Walang buhay na lumabas si Belinda sa kwarto niya nang medyo tumagal na si Belinda sa loob ng bathroom, at pagbukas niya ng pinto, napasulyap ang lahat sa kanya. Ang tagal mo, nakapagpalit na nga kami shit. Ang sexy. Sabi ni Gray, na nalaglag ang panga habang tinitignan si Belinda mula ulo hanggang paa. Nakapagpalit na rin ang iba, pero ang buhok ay hindi pa maayos. Busy na rin ang iba na nagme-makeup ng mga sarili nila. Pwede bang huwag na to ang suotin ko? Masyado kasing revealing at hindi ako sanay. Mag-dress na lang ako gaya ng karaniwan kong sinusuot. This is too revealing, guys, mahinahong sabi ni Belinda, pero parang walang narinig ang mga pinsan niya nang hilahin siya ni Gray papunta sa vanity. Tumayo si Leah at agad na lumapit. Ako na sa buhok. Sabi ni Leah, at kitang-kita ang excitement sa mukha niya. Hey, bar lang ang pupuntahan natin, pero bakit parang debut party ito sa sobrang excitement nyo? At saka ayoko ng make-up, sabat ni Belinda. Ano ka ba? Ganito talaga kapag pupunta sa bar, aba nakapunta ka naman na noon, I'm sure you saw kung paano sila manamit. Mas sobra pa nga yung iba. Talagang naninibago ka lang kasi talagang hindi ka naman sama-sama sa ngayon sa bar kaya dapat sa ngayon, masanay ka. Si Leah, don't worry, light makeup lang ang gagawin ko. Pero babawi tayo sa lips mo, gagawin nating red para marami kang maakit tonight, sagot ni Zaira, na gaya ni Leah ay mukhang excited din. Nalukot ang mukha ni Belinda sa narinig. Hindi ako pupunta roon para mangakit. Suskanarnan kayo, huwag na lang kaya akong pumunta. Nakasimangot na sabi ni Belinda lalo na nang magsimula na si Zaira at Leah sa pag-aayos sa kanya. Wala nang urungan. Pupunta ka, mariing sabi ni Leah, sabay lihim na pinanliitan ng mata si Belinda. Napapikit si Belinda at napabuntong hininga dahil alam naman niya na kailangan niyang pumunta roon. Ilang sandali ay wala na siyang nagawa kung hindi hayaan na lang sina Leah at Zaira sa pag-aayos sa kanya.
Ang iba naman ay nag-ayos na rin at nagmukhang dressing room ang kwarto ni Belinda dahil halos lahat ng pinsan niya ay nandoon na. Wow! You look so beautiful, mommy. Sabi ni Davia nang bumaba si Belinda, nakaayos na. Thank you, baby. That was all Belinda said to Davia dahil nahihiya siya na tinignan siya ng lahat sa pagbaba niya. Belinda's final look was stunning yet understated. Ang buhok niya ay nakamesibon, at kahit simple lang ang ayos nito, bumagay at mas nagpaganda pa lalo sa kanya. She looked mature and sophisticated, with a few strands of hair falling gracefully around her face, highlighting just how perfect her features were. Simple lang din ang make-up ni Belinda, pero talagang na-enhance nito ang kanyang kagandahan. Her lips were painted a striking red. Mukhang may kailangang bantayan dito, sabi ni Zoren, na nakaupo sa sofa at nakangiti kay Belinda. You look so beautiful. Francisco ka nga, dagdag pa ni Yuhan at nakangiti rin. Asan ba ang ex mo nang makita niya kung sino ang sinayang niya? Biro ni Julius, na may nakakalokong tingin. Hinaplos ang puso ni Belinda nang makita sa mukha ng mga pinsan na proud sila. Napailing na lang si Belinda sa mga papuri, pero hindi niya mapigilan ang kaba na mas lalong bumibigat sa kanyang dibdib. Her girl cousins, including Leah, were all dressed so nicely as well. Talagang pinaghandaan nila ang gabing ito dahil makakasama rin ang mga kaibigan ng mga pinsan niya dito sa Manila, and this is also the first time na makikilala ni Belinda ang mga kaibigan ng mga pinsan niya rito sa Manila. Enjoy, mommy. I love you. Sabi ni Davia, sabay halik kay Belinda bago sila tuluyang umalis. They were going to use 4 cars. Kotse ni Warren ang sasakyan ni Leah at Belinda. Kotse ni Julius ang sasakyan ni Valerie at Kay. Kotse ni Zoren ang sasakyan ni Yuhan, Faye, at Gray. At si Julian, nakaka-rating lang dahil sa business at laging wala sa mga gatherings ay sasakay kasama ni Zaire sa kotse niya. Hey, you look so tense. Mag-relax ka nga, para kang naempacho sa lagay mo, sabi ni Leah nang mapansin si Belinda, na mukhang kinakabahan at hindi mapakali. Napanguso si Belinda, what if hindi pala siya pumunta? Tanong ni Belinda habang nagdadrive si Warren papunta sa exclusive and high-end bar. Pupunta iyon, sabi ni Warren, seryoso. Mag-relax ka nga, mapapansin ka ng mga pinsan mo. Sige ka, baka mas mauna pa nilang malaman na si Van ang ex mo kaysa sa makausap mo siya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Belinda, at nang tuluyang huminto ang kotse ni Warren, muling kumalabog ang dibdib niya sa kaba. Agad na pumasok si Belinda sa hotel kasama ang pinsan niya. Ito ay isang hotel na may bar sa taas, at talagang isa ang bar na pupuntahan nila ngayon na binabalik-balikang sa Pilipinas. Pansin agad ni Belinda na maraming nakakakilala sa mga pinsan niya dahil pinagtitinginan na ang iba, may kumakaway sa malayo at ang iba ay agad na ring lumalapit at hindi na makapag-ante na batiin ang iba. Bago pa man makarating sa floor kung nasaan ang mismong bar ay agad dinumog ang mga pinsan niya para kamustahin at bumati. Napaatras tuloy si Belinda dahil wala naman siyang kilala roon. She let those people na makipag-usap sa mga pinsan niya. All she did was to get her phone in her sling bag at tinignan ang oras, nang matapos nitong makita kung anong oras na ibinalik naman niya iyon agad. Woy, nandito pala kayong lahat sa Pilipinas. Kamusta, bro? Hindi naman kayo nagsasabi. Pagkatapos bumati ng ilang babae at lalaki, isang grupo ng mga lalaki ang agad bumati sa mga pinsan ni Belinda. Just like what you all see, we are all okay. Almost 7 days na kaming nandito sa Pilipinas and kanina lang din naman namin naisip ang pumunta rito so it's not really planned. Si Yuhan ang unang nagsalita dahil abala na rin ang ibang pinsan niya na sagutin at makipag-usap sa iba pang lumapit. Isa-isa bumati ang mga taong nasa harapan ni Belinda sa mga pinsan at ang tanging nagawa ni Belinda ay ang tingnan isa-isa ang mga nandoon habang nanatiling tahimik. Pati si Leah ay kilala ng ibang lumapit sa kanila at tipid lang naman na bumati si Leah bago tignan si Belinda. Gustong lapitan ni Leah si Belinda at hilahin para hindi ito ma-out of place, pero kay kumausap na naman sa kanya kaya hindi siya nakaalis agad para tabihan ang kaibigan. And she is. Napakurap-kurap si Belinda nang mapatingin sa kanya ang lalaking pinakaseryoso sa kanilang lahat at itanong iyon. Dahil sa hindi naman inaasahan ni Belinda na mapupunta sa kanya ang atensyon ay hindi alam ni Belinda ang tamang ekspresyon.
Napatingin ang mga pinsan ni Belinda sa kanya at sa lalaking nagtanong. Napaayos si Belinda sa pagkakatayo ng halos lahat ay napatingin na rin sa kanya. She is Belinda, and she is also our cousin. Lumapit si Zaire kay Belinda at hinawakan ang balikat nito. Pakilala ni Zaire kay Belinda sa mga ito. And, Belinda, sila ang mga kaibigan namin dito sa Pilipinas. Isa-isa namang pinakilala ni Zaire ang mga nasa harapan nila at sa sobrang dami ay hindi na alam ni Belinda kung paano tatandaan iyon. Napalunok na lang si Belinda at sinubukang ngumiti sa kanila kahit na gusto na lang niyang magtago dahil halos lahat ng mga kakilala at kaibigan ng mga pinsan ay biglang naging kuryoso sa kanya. Naramdaman pa niya ang titig ng mga ito mula ulo hanggang paa na animoy sinisigurado nila kung totoo ang sinabi ni Zaire. They all looked so shocked. And Belinda bit her lips more. Oh, bakit parang ngayon lang namin siya nakita? Lumaki siya sa ibang bansa. Tanong ng isang babae at napatagal ang titig kay Belinda. Napahawak si Belinda ng mahigpit sa sling bag na suot niya sa tanong na iyon. Of course, hindi talaga nawawala ang ganoong klaseng tanong lalo na kung nasa parte siya kung saan ipapakilala siya. Mahirap naman kasing paniwalaan agad na biglang may lalabas na pinsan lalo na sa mga nakakakilala ng sobra sa mga Francisco. Hello, it's nice to meet you all. And no, hindi ako lumaki sa ibang bansa. Lumaki ako rito sa Pilipinas at pumunta akong abroad noong 5 years ago. Mahinahong sambit ni Belinda sa mga ito at alang-inang itinaas ang kamay para makipag-shake hands, pero hindi pa niya gaanong naitataas ng hawakan iyon ng lalaking nagtanong kung sino siya kanina. Belinda heard some sighs, kasama na roon ang mga pinsan niya na mukhang nagulat din. I'm Donnie, nice to meet you too, Belinda, sambit nito sa formal na boses. Dahil ito ang unang tumanggap sa kamay ni Belinda, nginitian niya ito at sa puntong iyon, totoong ngiti na ang pinakita ni Belinda. Hey, guys, why don't we just go to the bar instead of staying here? Come on, I already want to party. Biglang sabat ni Gray kaya napasulyap sa kanya ang lahat. Agad na bumiwat si Belinda sa kamay ni Donnie. Lahat ay sumang-ayon kaya nagsimula ng maglakad ang lahat papunta sa bar, kahit na yung mga babae at lalaki na bumati lang kanina ay napasunod papunta sa bar. Focus lang tayo sa goal, Alam kong gwapo, pero mas gwapo naman si Ivan kaya huwag kang matutukso. Biglang bulong ni Leah kay Belinda nang mahuli sila sa paglalakad. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Belinda at napasulyap sa kanya si Donnie na nasa harap niya at naglalakad din. Napakurap-kurap at naitikom ni Belinda ang labi ng mapansing na palakas ang pagkakasabi niya noon. Tinignan ni Donnie si Belinda at sunod si Leah, pero bumalik pa rin ang tingin nito kay Belinda. Napalunok si Belinda at mabilis na hinawakan ni Belinda ang kamay ni Leah nang tusukin siya nito sa tagiliran na animoy inaasar. Cue, that Donnie? See, tignan mo yung tingin niya sa'yo ngayon lang. I think he is already attracted to you and, well, he is guwapo, kaya nasabi ko na focus lang sa goal mo na makausap si Van ngayon dahil baka mamaya mawalan ka ng focus dahil dyan kay Donnie. Bulong ni Leah nang tuluyang tumalikod ulit si Donnie at nagpatuloy sa paglalakad. Of course, Leah, after all, I am just here to talk to Van and nothing else. Bulong din ni Belinda habang umuiling-iling na din dahil sa mga sinasabi ng kaibigan. Of course, Leah. After all, I am just here to talk to Van and nothing else. Bulong din ni Belinda habang umuiling-iling na din dahil sa mga sinasabi ng kaibigan. Pagpasok pa lang sa mismong bar ay talagang nakapikit na si Belinda sa sobrang dami at nakakahilong mga ilaw, idagdag pa ang malakas na tugtog na talaga namang halos nagbigay ng malakas na kabog sa dibdib ni Belinda. Nakapunta naman na si Belinda sa mga ganito noon, pero matagal na iyon at talagang naninibago siya sa pakiramdam niya. Belinda was really thankful when Yuhan pulled her kung saan sila papwesto dahil kung hindi niya iyon ginawa, baka mananatili na lang si Belinda sa kinatatayuan kanina. Huwag kang lalayo sa amin, Yuhan almost shouting, pero dahil sa malakas na tugtog, ay nagmistulang sobrang hina. Tumango si Belinda bilang sagot at ngumiti pa, pero natigilan si Belinda at napaayos sa pagkakatayo ng tuluyang makarating sa lamesa kung saan sila papwesto. Belinda saw Van in the U-shaped sofa.
May hawak itong baso na may alak at nakasuot ng itim na dress shirt na nilislas niya hanggang sa siko. At bagong gupit ito, and his new hairstyle made Belinda gulp. Bumaba na lang ang tingin ni Belinda sa kamay ng kausap ni Van nang hampasin niya si Van sa dibdib. Umasim ang pakiramdam ni Belinda sa nakita, lalo na sa pakikipagtawan sa babaeng kausap nito. Belinda, let's sit. Doon lang napabalik sa huwisyo si Belinda nang marinig ang boses ni Yuhan, but then she felt Van look at her kaya naman napasulyap ito pabalik kay Van habang umuupo, but Van looked away at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa babae at pakikipagtawanan. Dahil sa hindi na nakatingin si Belinda kay Van, nagawa namang tuluyan siyang tignan ni Van. Yumigting ang panga niya at halos magtimpi na hilahin si Belinda papunta sa tabi niya at kalimutan ang gustong gawin na lumayo na lang at hayaan si Belinda sa buhay niya ngayon. Kahit na gustong-gusto ni Van na makuha ulit si Belinda ay alam naman niyang hindi na iyon pwede. If he continue what he is thinking na kunin si Belinda, that means, gugulo naman ang lahat kaya naman sa ngayon ay talagang ayaw na niyang makigulo. Yeah, you should go there also. Call me kung maisipan mong mag-vacation doon, I'll tour you and sisiguraduhin kung mag-enjoy ka roon with me, sabi ni Finn, ang kausap ni Van kanina pa. Lahat na ng kilala nila Van roon ay alam na na-divorce na siya, ang tanging hindi nakakaalam na nandoon ay ang magpipon San Francisco, pero syempre malibaan kay Leah, Warren at Belinda na alam na na-divorce na siya. Sa bahay ka na rin magstay kung gusto mong mag-vacation doon, Tiyak magugustuhan pa ni Dad na magstay ka roon, muling sambit ni Finn habang ang ngiti ay talaga namang abot-abot na sa tenga. Ang totoo, halos hindi na magawang makasabay ni Van sa mga sinasabi ni Finn at sumasabay na lang siya sa pagtawa nito kahit na hindi naman na niya alam kung anong pinag-uusapan nila. Kanina, nakakasabay pa si Van sa usapan nila, pero dahil dumating na ang mga Francisco, hindi na magawa ni Van na ituon ang atensyon niya sa kausap. Kahit noong dumating siya sa bar na iyon, determinado siya nilagay sa utak niya na huwag pansinin si Belinda, but damn. Halos mapamura na lang si Van nang makita ang ayos ni Belinda. She is freaking damn beautiful and hot. Damn it. Rumiin ang hawak ni Van sa baso nang mapansin ang mga lalaking nakatingin kay Belinda. Hindi napapansin ni Belinda ang mga nakatingin sa kanya, pero si Van. Kitang-kita ni Van lahat ng matang nakatingin kay Belinda kaya naman hindi na napigilan ni Van ang kumuulo ang dugo. Ang gusto na lang ni Van ay tusukin isa-isa ang nga nakatingin kay Belinda. Hell, come on, she's not your girl, so don't act like she is. Mariing-ani ni Van sa isip niya. Kumuha na lang si Van ng alak sa harap niya at agad na ininom iyon bago muling tignan si Finn kahit hindi na niya talaga maintindihan ang sinasabi nito. Parang tanggang tumawa na lab ulit si Van nang tignan niya si Finn na patuloy lang sa pagsasalita. Pinilit ni Belinda na huwag mapatingin ulit kay Van. Nandoon siya para kausapin si Van, pero halos hindi na niya gustong tignan ito dahil masyadong malapit ang babaeng kausap ni Van sa kanya at mukha namang nag-e-enjoy si Van sa pakikipag-usap. Agad na tinaas ni Belinda ang kamay para magtawag ng waiter, and Van saw that, kaya naman napatingala siya lalo na't kitang-kita niya kung anong alak ang kinuha ni Belinda. He wanted to talk and stop Belinda, pero ginawa niya ang lahat para huwag makialam. Buo na ang desisyon ni Van mula noong umuwi siya galing sa Ilocos, iyon ay ang huwag ng makigulo at hayaan na lang si Belinda kung masaya naman ito. Dahil wala namang gaanong alam si Belinda sa klase ng alak, kinuha niya na lang kung ano ang madimpot sa tray ng waiter. Pagkakuha, agad niya yung ininom dahil mukhang iyon ang kailangan niya ngayon para magkalakas loob na kausapin si Van. Napapikit si Belinda at halos dumuwal sa pait ng alak, pero nakabawi rin agad. Nilaibat niya ang tingin, dahilan kung bakit agad na binalik ni Van ang tingin kay Finn na nagsasalita pa rin. Yumigting ang panga ni Van at napakuyo na lang ng kamao. Ayaw ni Van na makita siya ni Belinda na nakatitig sa kanya. You okay? Napasulyap si Belinda sa tabi niya nang maupo si Donnie. Hindi alam ni Belinda kung saan ito galing, but she knows she didn't have the right to ask, at wala rin naman siyang pakialam. Muling sumulyap si Van at kumunot ang noo nang makita ang paglapit ni Donnie kay Belinda at maupo pa ito sa tabi niya. Everyone there knew na mailap si Donnie sa mga babae, kaya naman napaayos ng pagkakaupo si Van at inalis ang isang butones ng dress shirt na suot niya.
Naging mariin ang tingin niya kay Donnie na ngayon ay nakaupo na sa tabi ni Belinda. Hey, are you listening? Hindi pinansin ni Van si Finn sa tanong nito. He couldn't take his eyes off Donnie and Belinda, pero sinubukan niyang ibaba ang tingin sa baso niya dahil baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Because Van tried everything to calm himself para huwag gumawa ng pagsisisihan niya, halos hindi na niya napansin na humawak na si Finn sa hita niya at hinaplos siya roon. Sa kabilang bahagi ni Belinda ay nakaupo si Yuhan, habang sa kabila naman ay si Donnie. Nakakaupo lang at agad na tinanong si Belinda dahil napansin nito na hindi siya okay, lalo pat ang ininom niya ay matapang na alak. Habang tinitignan si Belinda, sigurado siyang hindi naman ito mahilig uminom. Belinda tried to smile kahit hirap na siyang ngumiti dahil napansin niyang nakahawak na ang babae sa hita ni Van at hinahayaan lang ito ni Van. Naiinis si Belinda. Naiinis siya sa sarili niya, and she really didn't like acting like this right now dahil kailangan talaga niyang kausapin si Van bago ang lahat. Pero sa mismong harapan niya nakaupo si Van at ang babae, kaya hindi niya mapigil ang menas at mairita dahil sa nararamdaman niya. Ayos lang ako, tanging sagot ni Belinda at agad na napatingin sa basong hawak ni Donnie. Hindi pa niya iyon nagagalaw, sigurado si Belinda roon. Oh, you want this? But this is too strong for a woman like you, sabi ni Donnie. At lumapit pa kay Belinda para marinig niya ang sinabi nito. Mas lalo kasing lumalakas ang tugtog kaya naman kailangan pang lumapit ni Donnie para marinig ni Belinda ang sasabihin. Well, that's good and best. I just really think that I need that right now, sabi ni Belinda at sinubukan pang tumawa kahit wala namang kalaman laman iyon. Nagtataka man, binigay din ni Donnie ang hawak niyang alak. Belinda took it and drank it again, without realizing na nakatingin na naman si Van sa kanya. Belinda just looked at Van nang bigla itong tumayo. Even her cousins, na naiwan sa lamesa ay napatingin kay Van sa biglaan niyang pagtayo. Ang ibang mga pinsan kasi ni Belinda ay umalis kanina at mukhang nasa ibang parte ng bar. Where are you going? Kasabay ng paghina ng tugtog ay ang tanong ni Finn, gulat din sa biglang pagtayo ni Van. Van didn't answer and just turned around and walked away habang tinatanggal ang isa na namang butones niya sa suot. Tarantang tumayo si Belinda para sundan si Van, pero sa pagtayo niya ay napahawak siya sa ulo. Parang biglang yumapekto ang dalawang alak na ininom niya kanina nang tumayo siya kaya talagang napadaing na siya. Belinda, narinig niya ang tawag ng mga pinsan niya, pero hindi niya nagawang sulyapan iyon. Sumabay pa ang nagsasayawang mga ilaw, kaya mas lalong nahilo si Belinda, muling humakbang si Belinda. Hey, Donnie caught Belinda nang muntik na siyang matamba, pero agad niyang itinaas ang kamay sa harap ni Donnie para bitawan siya nito at hayaan. I'm fine, tanging sambit ni Belinda habang nilaybot ang paningin. Muntik na siyang mapamura nang makita niyang natatabunan na si Van ng mga tao dahil medyo nalayo na nga ito. Hawak-hawak ni Belinda ang ulo nito habang mabilis na naglakad para sundan si Van. She tried to make herself fine kahit na medyo hirap. Van, malakas na tawag niya, nagbabaka sakaling tumigil ito pero natabunan lang iyon ng malakas na tugtog kaya parang wala lang ang naging pagtawag niya ng malakas. Inulit pa niya ang pagtawag kay Van, pero parang gusto na lang niyang batuhin ito ng kung anong madampat niya para lang makuha ang atensyon nito dahil sa patuloy lang siya sa paglalakad palayo sa lamesa. Napamura ulit si Belinda ng mahina at halos hindi na nga nito mabilang kung ilang mura na ang nagawa niya, dala ng nakakahilong mga ilaw at alak na ininom niya kanina. Van sighed as he continued leaving the table. Irita siyang naglalakad at may mga naririnig siyang tawag sa kanya, pero wala siyang mood para pansinin. May bumabati pa nga kay Van habang naaglalakad siya, pero sinesenyasan niya lang at nagpapatuloy sa paglalakad. Agad na tinungo ni Van ang bar counter at tamad na naupo roon. What can I get you, sir? Tanong ng bartender kay Van nang makaupo na ito. Give me a hard one, seryosong sagot ni Van sabay hilot sa kanyang batok. Belinda walked faster, para malapitan na kung nasaan si Van. Dahil malapit sa dance floor ang dinaarian ni Van, doon din dumaan si Belinda. Ilang beses siyang hinarangan ng mga lalaki para magpakilala, but Belinda just waved them off and continued walking to catch up with Van. Van tawag niya agad ng kaunti na lang ay malalapitan na niya ito, pero natigilan si Belinda nang makitang may nauna sa kanya at naupo pa sa tabi ni Van.
Sandaling natigilan si Belinda nang makita ang pag-uusap nila, pero mabilis din namang bumalik sa katinoan. Mukhang hindi na naman siya narinig ni Van kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Oh, enjoying being single again. Narinig ko sa iba na you are already divorced na pala, kaya babalik party at pambababae ka na ulit. Rinig ni Belinda mula sa babaeng naka-tube dress na itim at sobrang ikli. Of course, Riza, Van said sabay kuha ng inumin na nilagay ng bartender sa harap niya. Nahigit ni Belinda ang paghinga sa narinig at pagsang-ayon ni Van, lalo na dahil mukhang kasama sa pagsang-ayon niya na balik pambababae na ulit ito. Kaya ba masyado siyang malapit sa kausap niya kanina dahil sa nag-enjoy na talaga siyang mambabae? Hindi mapigilan ni Belinda ang itanong iyon sa sarili niya. Riza placed her hand on Van's shoulder, and Van allowed it, trying to distract himself from thinking about Belinda. Natigilan at gulat lang siya nang may tumayo sa tabi niya at makita kung sino iyon. Can we talk? Seryosong tanong ni Belinda, pilit na pinapakalma ang sarili kahit na inis na siya dahil hindi siya pinapansin ni Van. Halos magpasalamat si Belinda sa ininom niyang alak dahil alam niya na kung hindi siya nakainom ay tiyak na imbes na lumapit ay umalis na lang siya pagkatapos ng mga narinig. Belinda sigh. Nahihilo pa siya, pero kaya pa naman niya ang sarili at kaya pa niyang manatiling nakatayo para lang kausapin si Van. Gulat si Van nang makita si Belinda, gayong iniwan niya ito kanina sa lamesa. He sighed again at sunod ay inubos ang laman ng baso nito. What are you doing here? Bumalik ka na sa lamesa, mariing sambit ni Van nang hindi tinitignaan si Belinda, pero kahit na hindi nakatingin kay Belinda, napansin niyang maraming mga mata na ang nakatingin mismo kay Belinda at talaga namang naiirita siya roon. Napanganga si Belinda sa narinig. Doon ka sa tabi nila Leah at huwag kang aalis doon. Dugtong pa ni Van. Oh, who is she? I saw her earlier with your cousins. I heard there's a cousin we don't know, yung pinsan nyo na halos ngayon lang daw nakita. So, siya ba yung pinsan na Sean sabi nila? Mahina hongnong ng babaeng kausap ni Van at kitang-kita rito na kuryoso siya. I'm not his cousin, mariing sagot ni Belinda, seryosong nakatingin sa babae dahil nakahawak pa rin ito sa balikat ni Van. Nenas si Belinda, kung pwede lang ay gusto niyang tanggalin ang kamay ng babae mula kay Van ay talagang kanina pa niya ginawa. Pakiramdam niya, gusto niyang ipagdamot si Van, kahit wala pa siyang karapatan na gawin iyon, lalo na't mukhang hinahayaan ni Van na hawakan siya ng babae. Oh, then, who are you? Van, who is she? Ngayon ko lang siya nakita. Nakagat ni Belinda ang labi nang makita niyang bumaba ang kamay ng babae patungo sa dibdib ni Van at napansin din ni Belinda na hindi nakabutones ang 3 butones na suot niya. Lalo siyang nenas at naiirita, but she tried to calm herself. I'm his, she tried to talk, pero, sister, biglang sabat ni Van kaya naman gulat na tinignan ni Belinda si Van. What the hell? Kaunti na lang ay masabi iyon ni Belinda sa gulat, pero may bamara sa lalamunan nito kaya talagang hindi na siya makapagsalita at napatitig na lang kay Van na hindi makapaniwalang tingin. Hindi gustong sabihin ni Van iyon, pero dahil desidido siyang iwasan ang gulo, iyon ang sinabi niya. Van sighed again because he really don't want to say that. Kahit hindi nakatingin ay pansin ni Van na natigilan si Belinda. Sister, tanong ng babae at talagang nagulat din iyo. Tinignan ng babae si Belinda at sunod ay si Van, halatang hindi naniniwala. Muling sinenyasan ni Van ang bartender para sa isa pang alak. Nang ibigay iyon ng bartender, muli niyang ininom ng mabilis. Pagkatapos noon ay pumikit ng mariin si Van at muling nagsalita. She's Belinda, and yes, she's my sister. Seryosong sagot ni Van sa babae, saka tumingin kay Belinda na may seryosong ekspresyon din. Bumalik ka na roon. And if you're going to the bar, could you please not wear something like that? Para kang nag-iimbita ng mga lalaki para isayaw ka. Hindi mo man lang ba iisipin na may asawa kang tao? Seryosong tanong at sambit ni Van, halatang naiinis na rin dahil maraming nakaabang kay Belinda. Ang ilan pa nga sa kanila ay kilala ni Van, kaya hindi niya mapigil ang magalit. Hindi intensyon ni Van na sabihin iyon, pero ang kagustuhan niyang bumalik na lang si Belinda sa lamesa nila ay hindi na talaga nito mapigilan.